Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ito, pag-usapan natin kung merong most hated man in the Philippines. Tanong ko lang po sa inyo, sino ang most hated brothers in the Philippines ngayon? Pag-usapan natin ito. Tuloy. Nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to ask Anyo, Secretary Gibot Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP. Ayan, kasi di ba may interview sila? Marami raw silang nagplano. Pinangalanan pa ni John Vic Remulla. Ayan, kasi kadaldalan nyo magkapatid. General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang Marbil, interview Anyo, ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please. You're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There were. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Kasi Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this. Yeah. Eto, kung merong contest na laban bawi. Etong Boying, etong Remulla Brothers, Mr. Laban o bawi. Laban-laban. Bawi-bawi. Ngayon binabawi na ni John Vic na sila yung nagplano, pero sinabi nila sa mainstream media sila nagplano. Katulad kanina sinasabi ni Boying na sinabi niyang kanyang spokesperson ng DOJ na competent court daw ang DOJ. Kanina binawi, ano sabi ni Boying? Figuratively. Boying! John Vic! Kayo pala magkapatid na laban bawi Oy, huwag niyo seryosohin yung sinasabi ko. Figuratively lang yun. Ay nako. Ayan kasi, pag nagpapalusot, talagang pagkaharapan na magkakabuhol-buhol na kayo. Iba kasi, pag matatapang kayo, may hawak kayong baril. Tapos yung isa nakaupo matanda. Tapos mga babae kasama. Pero pag utakan, naku, malaki problema. Pag utakan pala itong mga ito, atrasado. Matter. Yes. We're invoking executive privilege in this. Yes, that's fine, but it's in the interview. Ito din, check, alam pansinin nyo kanina, ha? Hindi ko napanood yung buo. Pero pagka sila'y nasusukol na, trap na sila, pambihira. Executive session ang gusto. Hindi na nila masagot, executive session na. O kaya, posibleng na tong verging sa subjudice kasi pag nasa korte na hindi na pwedeng pag-usapan. So ito mga palusot na ito mga to. So sa madaling salita, matapang sa media, pero pag ganitong harapan, alam mo ang problema kasi sa mga tao ganyan. Dapat hindi kayo nang-aabuso, hindi kayo nang-aapi. Kung kayo ay nasa ibabaw,
Gamitin ninyo yung inyong kapangyarihan to serve others. Katulad ng ginawa ni Torre. Hindi porket nasa taas ka, ikaw ngayon na may hawak ng baril, gaganunin yung matanda. Hindi maganda. Diba? Dapat, pagka ikaw yung nasa itaas, magsisilbi ka. Hindi ka nag-aabuso ng kapangyarihan. Ganito ang nangyari ngayon. Oh, sila ngayon, ang nasusukol ni Amy. Yari kayo. And it's Yes, ma'am. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Nangingitim na si Boying. Nangingitim na sa galit si Boying. Hoy, nangangayayat na, Amy, si Boying. Pambira, kagaling pasasakit yan, baka atakihin sa puso. No? Misto lang nga atakihin na to sa puso. Pero definitely, inaatake na siya ng galit. Nangingitim na yun. Pambira. I'd like to understand. I think your brother was I trying to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, Kita mo, executive privilege. Kasi sinabi niya sa media, ngayon itinatanggi nila. Ano yung nandoon? Ano yung sinabi mo? Ano saan galing yung pangalan? Executive privilege. Ibig sabihin, hindi nila sasabihin dito, ibubulong. Ibubulong personally kay Amy. Pero let me explain sa first, ma'am. That is a secret. interview po eh. Yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. Mm. We were discussing rumors Ako? of an impending arrival. Ay, ayaw. Oy, ayaw. Chismis pala. Ang dinidiscuss nila, chismis. Isipin mo, nag-meeting ang mga sekretary, pinag-uusapan chismis. Magagalit sa inyo si Claire niyan. Ha? Yung hari ng chismis. Figuratively. Hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that is namin, the whole apat ang truth, nagplano. That is we were discussing rumors. Pambira, tambang mga sekretary natin ngayon, ano? Chismis. Yan. Yan ang quality. Tingnan ninyo ang quality ng secretary ni Marcos compared sa secretary ni PRRD. Tugtog na lang natin para maintindihan ha. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Sino nagplano? Sino nagplano? John Vic, sagot. Ano? Hindi naman. No, hindi naman. It was a group effort. It's a group effort. Maliwanag. Galing sa akin, galing sa kanya. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. Teodoro, Anyo, And the president and I. So, President and I. Hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun. Ayan, nagtatalo-talo na sila. Mainit kanina, mainit. Alam mo, ako sa inyo, ha? Sasabihin ko sa inyo, derechahan, huwag nyo iboto si Amy. At for sometimes, baka sabihin nyo, bumabalimbing ako, for some time, talagang binabanatan ko si Amy. Okay? Again, huwag niyong iboboto si Amy. I'm not in favor. Eto sa pagkakataon lang to, dahil banateros po ako eh. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. This time, maganda to hearing na ginawa ni Amy. Para sa akin ha, kasi maraming lumabas dito na mali ang gobyerno. At magagamit po ito sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Swak sa banga. But then again, Marcos pa rin yan si Amy. Huwag niyong iboboto. Ha? Pinaninindagan lang natin na pag sa banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, tama si Amy rito. Ang dami nating napulot dito sa hearing na ito. At maraming magagamit sa kaso sa ICC at marami pang makakasuhan dahil dito. Eto. Tingnan natin ang paliwanag ni John Vic. Sa sinabi, Pero ito si John Vic may itsura, no? Ano nangyari kay Boying? Pambira ka naman, no? Magkapatid ba kayo talaga? Hindi kasi minsan ganyan eh, no? Hindi ko alam kung
dahil may sakit si Boying o dahil ayoko nang pag-usapan may bisyo, nasa sa kanila na yun. Nagtataka lang ako, parang ang layo ng itsura nila, no? Pero pareha silang sinungaling. Pareha silang laban-bawi, figuratively. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. No, tapos as gayon itatanggi yung plinano nyo? Grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But executive privilege. Hindi niya itatanggi kasi sukol. Executive privilege sila. Ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. Yun. Tama din si Amy. Public knowledge na to eh. What executive session are you talking about? Alam na to ng lahat ng taong bayan. Sagutin mo na lang, bakit ngayon ibang sinasabi mo na kayo nagplano? Alam na namin lahat yan eh. Very clear. As I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. Hindi ako tinatanggi nitong mama na ito. There was no plan. Sabi niya, walang plano. Kasasabi lang na dinig eh. It was a group effort. So yung plano na yan, kaming apat. We were all talking. Grabe ang Rimulya, no? Ganyan ba kasi nungaling ang Rimulya? Nagtatanong lang ako, figuratively. Grabe, pero lumabas na expose ang Rimulya rito. Oo. Silang dalawa magkapatid. I mean, akalain mo naman. Ako, doon pa lang medyo out na yun eh. Saan ka naman nakakita ng delikadesa ng sekretary magkapatid? May galiwaw. Bongbong kakaiba ka talaga. Tapos, ang speaker, pinsan. Di ba? So, dito, sa aking pananaw, na-expose po, mahina po ang grasp pagdating sa batas, bagamat sila'y abogado, itong mga sekretary ni Marcos. Kung ang pag-uusapan lalong-lalo na, yung patungkol sa international law, and at the same time, yung due process. Na-expose sila dito. May kahinaan sila. And can you imagine that na binabayaran ng gobyerno ito? Parang lumalabas, kay Marcos, hindi importante yung yung know-how. Ang importante sa kanya, kaya niya bang hawakan sa liig. Pag sinabi niyang tahol, tahol. Pag sinabi niyang dila, dila. Parang ganyan lumalabas dito eh. Dahil sabi ko nga, ang daming error, ang daming mapupulot yung mga abogado kaya nga maganda rin to nasa English eh. Maraming makukuha yung abogado ni Tatay Digong dyan sa ICC mga magiging puti na po ang magiging abogado ni Tatay Digong. Talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Yun nga ang tanong eh. Sabi nga eh, ikaw ba nagplano? Hindi, group effort. So ibig sabihin, grupo yung nagplano. Ang gulo-gulo mo naman, John B. Kausap. Ano ka ba? Anong in-effort ng group kapag hindi plano? I think that intruding into executive privilege already, ma'am. Ayaw! Sugod si Boying! Executive privilege na naman. Public knowledge na nga yan, Boying. Pambira. To the rescue si brother. Marcos, ang gagaling ng sekretary mo. I think that Pero mas nautakan ha. Lumabas ang utak ni Amy dito compared sa dalawa. Sa bagay, hindi lang naman kasi ito talino eh. Mali talaga kasi yung magkapatid. Talagang may error eh.
Kaya siguro kahit sabihin nating matalino tong dalawang Remulla na ito, talagang mauubusan sila ng palusot dito. Why? Kasi in the first place, illegal arrest talaga yung ginawa. Maling-mali. Kaya wala silang lusot. Kahit sobrang talino pa ilagay mo dyan, mali yung ginawa. Hindi kayo makakasagot. Please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Yes, it's already a I'm very thin confining- dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. You want respect the executive privilege? You didn't respect the former president, the rights to the due process of the former president. Now you are asking respect? Gusto mo lang respetuhin? Yung executive privilege na kung ano-anong sinas. Yung due process nga hindi nyo ni-respect eh. Hindi nyo nga hinarap sa korte sa Pilipinas, hindi nyo pinakuha ng brief. Si Tatay Digong basta nyo nilipad. Now you are talking here about respect? I think you are the least person para maging messenger ng respect. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess the executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong. Lintik kayo. Hinuli nyo yung presidente because of gossip, because of chismis. Anong nangyayari sa gobyerno natin? That he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss the rumor, ng ma'am. grupo na But again, pinangalanan nyo? ma'am, as far as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Saan ka nakakita ng group effort tapos chismis? Sukol na sukol no? Kayo ba pag magchichismisa, may plano pa kayo? Ay, pag-usapan natin ganyan. Si Banat Bay. Wala si Banat Bay ngayon. Pag-usapan natin. Wala siya. Madalas siyang wala dito sa SMNI. Pag-usapan. Gano'n, may group effort. Chismis. Niloloko mo naman kami, Yun nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nag-group marites sa effort? mundon to, ma'am. Ayun, maraming marites sa mundong ito. Nakisali. Marcos, yung mga sekretary mo, marami ng marites sa mundong ito, nakidagdag pa. Claire, anong gagawin mo dito sa mga to? Fake news. Fake news? Ito yung tinatanggi, Kasasabi lang niya, nagplano. Ngayon, tinatanggi na niya. Claire, tingnan natin kung hindi ka double standard. Tingnan ko nga kung kaya mo yung mga kapwa-sekretary mo. Ayusek. Tingnan ko nga, hindi ka takot kila Remulla. Sip-sip ka rin. Baka alisin ka dyan sa pwesto. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation. So ang pinapalabas nitong mama na ito, may warrant of arrest sinabi. Totoo naman sinabi ni PRRD, kaya hindi ako naniniwalang may traidor
Dahil Sabado pa lang alam namin huhulihin na si Tatay Digong. So ang sinasabi nito si John Vic, doon daw sila kumuha ng marites kay PRRD. Nakimarites sila, may chismis at sinabi ni Tatay Digong meron na siyang warrant of arrest. So hindi sila nagplano, nakichismis lang sila kay Tatay Digong. Tapos eksakto, meron nga warrant of arrest. So sa madaling salita, mahina intel nyo, inaamin ninyo. Nauna pa kaming nakaalam na may warrant, nahuhulihin na si Tatay Digong. Naunaan pa kayo ni Tatay Digong yung huhulihin. Kayong mga sekretary, di nyo alam. Naman, naglolokohan naman tayo rito talaga naman. Huwag naman yung pinagloloko yung mga Pilipino. Pambihira naman kayo eh. Kaya naiinis ang mga Pilipino eh. Tingnan mo to. Isinisip pa kayo PRRD. Alam ni PRRD raw. Hindi naman namin tinatanggi. Alam talaga namin. Nung nasa Hong Kong kami, alam na namin. Alam mo kaya yung lumalabas na chismis? Eto sasabihin ko sa inyo kung gaano kahihina itong mga trolls ni Marcos. Sinasabi nila na humingi daw ng political asylum sa China at sa Hong Kong si Tatay Digong. Hindi po totoo. Bakit? Siyempre sabihin mo, Cocholi, sasabihin mo yan. Siyempre, maka-Duterte ka. Tanga. Hindi. Simple lang naman eh. Hindi naman member ng ICC ang China. Hindi kailangan ng political asylum ni Tatay Digong sa China. Hindi niya kailangan ng political asylum sa Hong Kong. Hindi member ng ICC itong bansang ito. So hindi sila obligado ibigay si Tatay Digong. Pumunta lang sila doon, hindi sila gagalawin ng ICC. Pilipinas lang naman ang hindi member ng ICC, pero binibigay natin yung taong bayan sa mga puting ito. Tayo lang ang walang yagballs, manindigan para sa ating taong bayan. Nalaglag tuloy. Yan ang totoo nun. So tigil-tigilan nyo yung chismis sa China, hindi po. Kaya alam mo, this is very, very important. I want to be serious in this thing. Maganda yung ginagawa ni Amy kasi kailangan masolusyonan ito. If there is an illegal arrest, this is very, very important. Hindi po pwede yung sinasabi ni Boying na this is a done deal. No, sir, this is not. Bakit? Kasi marami pang kasunod. At sinabi ni Claire, pag kinakailangan maipapahuli dito ang Interpol o ang ICC, kahit hindi tayo member, even Boying sinabi niya. Ngayon, nagbago sila ng isip. Sinabi ni Boying. Nagbabago naman ang pag-iisip ang tao kasi sinasabi yung dati yung sinabi ni Marcos dati. For the 100th time, hindi tayo magko-cooperate kay ICC. Ngayon, pag may huhulihin sa Pilipinas, they will cooperate. Even though we are not member. So anong punto? Dapat talaga madesisyonan na ito that this is illegal arrest. Hindi po pwede. Meron tayong batas eh. Kung meron kayong problema sa tao, sa mga Pilipino, ihablan nyo dito sa korte natin, tapos dito nyo litisin. Kasi binabypass nyo ang due process. Halimbawa, ako, si Bato, o kung sino man, si Roque, basta nyo lang isumbong sa ICC, may merong warrant of arrest, huhulihin siya ni Torre, dadalhin na siya ron. Delikado po yan. Delikado sa atin lahat, hindi lang sa aming mga vloggers, pati sa inyo. Pag kayo nagsalita sa gobyerno, pwede nilang palabas sa ICC, labasan to ng labasan to. Kasi dito sa atin, dadaan ka sa korte. So labasan nyo to ng warrant. Then huhulihin na lang ni Torre, papadala na lang doon. Tahimik na yung vlogger. Tama o tamang-tama?
So this is not a done deal, Boying. For us, this is not a done deal. Kasi marami pang kasunod yan. Napakadelikado na po ang nangyayari sa Pilipinas. Ano magiging ng mga Pilipino? Pupunta na lang doon sa mga hindi member ng ICC. Diba? Punta na lang sa China o kung saan man. US. Bakit? Hindi sila magagalaw doon. Tingnan nyo ang nangyari kay Tebes. Buti pang Timor-Leste. Kaya nga mainit ang ulo nito si Boying. Alam nyo kung bakit? Pinauhuli niya si Tebes sa Timor-Leste. Hindi binigay ng Timor-Leste si Tebes. Why? Because they believe Tebes is just like Pastor Kibuloy, is just like PRRD. Political lang. Wala talagang kasalanan. Yun ang totoo niyan. Kalaban lang ng Marcos. As simple as that. Political persecution. Oh. Buti si Timor-Leste may paninindigan. Ano na nangyari sa Pilipinas? Kung dati si PRRD na tatandaan nyo, pinaninindigan niya yung mga OFW, yung kababayan natin sa ibang bansa. Ito si Marcos at kanyang gang. Hindi pinapanindigan ng mga Pilipino. They will even cooperate. Sinabi ni Claire yan, sinabi ni Boying. Even though we are not members anymore. We are not a member of ICC anymore. Hindi pinapanindigan ang Pilipino sa sariling bansa. Samantalang yung ibang bansa, pinapanindigan nila ang hindi nila kalahi. Tayo ganun. So, napaka-importante nito. We should investigate this at dapat talagang ireklamo na nangyari kay Tatay Digol was an illegal arrest. So ito yung group effort ninyo. Yes, Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng kabinete. Nakakatuwa naman. Call it what you may, ma'am. Walang magawa. Opo, anyway, nabanggit na paulit-ulit itong Interpol, ano? At nabanggit na ng SOJ. At alam naman natin, yes po. Yes, Secretary Chodoro, please. Kasi kasali kayo eh. Alluded to, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. And therefore, such ends our jurisdiction. The operation is clearly a law enforcement one, and the Philippine National Police has the power to ask the armed forces to assist. And that is the extent of the participation of my department and the armed forces of the Philippines. And all other matters... Lahat, alam mo, papasimplihin ko na lang. Ha? Lahat sila, hugas kamay, na sila ay hindi nagplano. Hindi sila part nitong illegal, itong kriminal na ginawa kay Tatay Digong. So lahat kayo malinis. Lahat kayo walang mali. Tapos si Tatay Digong nasa ICC na hindi na tayo member, na hindi nyo pinaharap sa korte. Ano yung lokohan to? Anong lokohan ito? So kasalanan ni Tatay Digong, dapat hindi siya sumakay sa jet plane? O basta bigla na lang na plinano ni Tatay Digong? Wala siyang magawa? Hindi. Mayroon kayong part sa kriminal na ginawa dyan. In supporting the Philippine National Police are covered by operational security. Tama po. Kaya hindi talaga chismis lang to. Meron talagang natanggap. At sinabi rin sa isang interview, alas 3 ng umaga, natanggap na yung notice of arrest nung Martes, March 11. Sinabi naman ni Secretary Remulla na
si PNP General Marbil nakatanggap ng notice of arrest warrant alas 3 ng umaga ng Martes at sinabihan ang Pangulo ng alas 6. Nabasa niya na nga sa alas 6 ng umaga. So ibig sabihin, hindi po chismis to. Meron ng notice of arrest warrant. You're Totoo na talking siya. about 2 different days, ma'am. Okay. March 10. Sige, clarify po ninyo para maintindihan namin. Was conjecture. March 10, was chismis pa lang yun. Yes, ma'am. Dala nung salita galing sa Hong Kong. Yes, ma'am. Okay. March Tapos, 11 was a formalized transmission okay. by the ICC towards Interpol. And that was the first knowledge that this administration had of the presence of a action by the ICC directed towards Interpol. And that was the only formal knowledge that we had. So ang bilis, no? March 11 lang nila natanggap, tapos hinuli na agad si Tatay Digong. It's up to you. Sa inyo, mga nanonood, kung maniniwala kay sa mamang ito. Okay? Pero nakita nyo naman, babago-bago sila ng isip. Pero walang pilitan sa channel ni Coach Oli. Tanong ko lang, ilagay nyo na rin sa comment section. Naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? So ang ibig sabihin, ang gobyerno hindi tumulong sa ICC sa application ng warrant. Nagulat kayo na dumating na lang yung dokumento. Yes, ma'am. Wala. Kasi may mga chismis po. Pilipino, yung grupo ni Marcos mismo ang naglumapit sa ICC para mag-release ng warrant. Yan po ang chismis. Ginagamit nyo na rin. Yan ang gossip na lumalabas sa social media. Diba? Hindi talaga ICC. Kayo mismo nagre-request. Yung grupo nila. Di umano, figuratively. Kayong kaalam-alam or paghihingi? None whatsoever, ma'am. None whatsoever. Naniniwala kayo doon? None whatsoever. Ha? Ganon din yung SOJ, pati yung SND. Wala kayong balita, wala kayong hinikayat, wala kayong pakikiusap na ilabas na yan sa lalong madaling panahon. Wala po ako rito noon eh. Nasa Vienna po ako. Ma-attend po ako ng United Nations meeting sa Drugs and Crime, UNODC. Yung March 10 o yung 11 po? Parehong araw po, wala po ako rito. Ngunit nakikipag-usap po ako sa telepono na tinatanong ko yung nangyayari dito sapagkat ang Department of Justice ay involved siyempre sa bawat proseso. At kinakausap ko po yung mga pwede kong kausapin tungkol dito. Okay, so wala kayo dito pero kayo nag-anunsyo at